tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Krusyal na desisyon ngayon ang kinakaharap ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa gitna ng tumitinding krisis sa gitnang silangan. Kailangan niyang mamili kung tatanggapin ang panukalang 10 araw na tigil putukan mula sa mga tagapamagitan o ipagpapatuloy ang mas matitinding pag-ataking militar laban sa Iran. Nakasalalay sa desisyong ito ang kaligtasan ng humigit kumulang 50,000 sundalong Amerikano na nakatalaga sa iba't ibang pasilidad sa buong rehiyon. Nakaharap ang buong mundo sa isang napakaselang tensiyong geopolitikal na maaaring magbago sa direksyon ng pandaigdigang seguridad at ekonomiya. Ang mga pasilidad ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon ay nasa ilalim ng mataas na antas ng banta dahil sa nagpapatuloy na mga sagupaan. Ang bawat magiging hakbang ng White House ay may direktang epekto sa katatagan ng buong gitnang silangan at sa kaligtasan ng mga sundalong naroroon. Lalong tumindi ang pangamba para sa kaligtasan ng humigit kumulang 50,000 sundalong Amerikano na nakatalaga sa mga estratehikong pasilidad sa gitnang silangan, kabilang ang Jordan, Kuwait, Bahrain, at Iraq. Nalalantad ang napakaraming sundalong ito sa banta ng mga pag-atake gamit ang mga missile at drone mula sa mga puwersang kaugnay ng Iran. Dahil sa lumalawak na sakop ng labanan, nagiging napakabigat na hamon sa koordinasyon, lohistika at depensa ng militar ang pagprotekta sa lahat ng mga tauhang ito. Nagmula ang matinding pangamba sa mga tiyak na insidente ng pag-atake kamakailan na nagdulot ng pagkasawi ng mga Amerikano. Noong Hulyo 20, 2026, inatake ng mga puwersang kaugnay ng Iran ang isang pasilidad ng militar ng Estados Unidos sa Jordan gamit ang mga misail at drone. Agad na nasawi ang 2 sundalo, 4 ang nasugatan at isang idineklarang nawawala matapos ang labanan. Kasunod ng pag-atake sa Jordan, nakatagpo ang United States Central Command o CENTCOM ng mga labi ng tao sa lugar. Agad itong isinailalim sa pagsusuring forensiko upang matukoy kung ang mga labi ay mula sa nawawalang sundalo. Dagdag pa rito, noong Hulyo 18, 2026, isa pang Amerikanong sundalo ang nasawi sa Hilagang Iraq habang nagsasagawa ng kontroladong pagpapasabog sa isang hindi sumabog na kagamitang pandigma mula sa isang ibinagsak na drone ng Iran na idinisenyo para sa isang direksiyong pag-atake. Isa pang sundalo ang nagtamo ng bahagyang pinsala. Sa kabuuan ng mga insidenteng ito, 3 sundalong Amerikano na ang opisyal na naitalang nasawi sa mga nakalipas na linggo. Ang krisis na ito ay hindi lamang nakatuon sa mga base militar. Direktang nagbabanta rin ito sa seguridad ng kalakalang pandagat sa kipot ng Hormuz. Itinuturing ang kipot ng Hormuz na pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo dahil sa napakahalaga nitong lokasyon para sa pandaigdigang kalakalan. Ang anumang kaguluhan, pagdami ng presensiyang militar o banta ng pambobomba sa daanang ito ay maaring agad na magdulot ng matinding krisis at pagkaparalisa ng mga ruta ng mga barkong pangkalakalan at pangkargamento. Sa makipot na rutang pandagat na ito, dumadaloy ang 20 hanggang 21% ng kabuuang pagkonsumo ng krudo sa buong mundo, nakatumbas ng mahigit 20 milyong bariles ng langis bawat araw. Bukod sa krudo, mahigit 20% rin ng tunaw na likas na gas o LNG ng daigdig ang dumaraan sa kipot na ito. Ipinapakita ng napakataas na bahaging ito kung gaano kalaki ang papel ng kipot ng Hormuz sa pang-araw-araw na daloy ng enerhiya sa buong planeta. Dahil sa napakalaking panganib sa transportasyon ng langis, ang pangunahing diplomatikong layunin ng iniaalok na 10 araw na tigil putukan ay ang muling pagbubukas ng ruta at pagtiyak sa ligtas na paglalayag. Layunin ng panukala na tiyakin ang malayang paglalayag ng mga barkong pangkalakalan at mga tanker ng langis nang walang banta ng pag-atake gamit ang drone o missile mula sa alinmang panig. Sa pamamagitan ng pansamantalang tigil putukan, umaasa ang mga tagapamagitan na maibabalik ang tiwala ng mga kumpanyang nagpapadala ng mga barkong pangkalakalan sa rehiyon. Ang anumang pagkaantala o pagharang sa daanang ito ay agad na nagpapayanig sa pandaigdigang pamilihan at sa presyo ng enerhiya dahil sa pagkagambala ng supply at pagtaas ng dagdag na singil dahil sa panganib. Kapag nagkaroon ng banta ng paglalagay ng mga minang pandagat o pambobomba sa kipot ng Hormuz, maaaring itaas ng mga kumpanya ng siguro ng hanggang 10 ulit ang bayad para sa sigurong sumasaklaw sa panganib ng digmaan.
Ang napakalaking karagdagang gastos na ito ay direktang naidaragdag sa presyo ng bawat bariles ng langis na binibili ng mga bansang umaangkat nito. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, ang hidwang ito sa gitnang silangan ay hindi lamang isang malayong usaping geopolitikal. Mayroon itong direktang epekto sa pambansang ekonomiya. Ang Pilipinas ay nag-aangkat ng 70 hanggang 75% ng pambansang pangangailangan nito sa langis. Karamihan sa supply na ito ay nagmumula sa gitnang silangan at dumaraan sa kipot ng Hormuz. Dahil dito, ang anumang pagbabago sa Mean of Platts Singapore o MOPS ay mabilis na nakaaapekto sa presyo ng gasolina sa mga lokal na gasolinahan sa loob lamang ng 1 hanggang 2 linggo. Ang ganitong pagtaas ng presyo ng langis at diesel ay nagdudulot ng mga kasunod na epekto at karagdagang presyur sa implasyon sa buong ekonomiya ng bansa. Dahil diesel ang pangunahing ginagamit sa pampublikong transportasyon at sa pamamahagi ng mga produktong agrikultural, kasunod na tumataas ang pamasahe sa mga jeep at bus, pati na ang presyo ng mga bilihin at pagkain. Nagdudulot din ito ng mas mataas na singil sa kuryente sa mga lalawigang gumagamit ng mga makinang pinatatakbo ng diesel. Samantala, ang mas mataas na gastos sa pag-aangkat ng langis ay nagpapataas sa pangangailangan sa dolyar ng Estados Unidos at maaaring magpahina sa halaga ng piso ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat ng Wall Street Journal at Washington Post, may malalim na pangamba ang mga taga-suri tungkol sa mga limitasyong lohistikal at estratehiko ng sistema ng depensang panghimpapawid ng Estados Unidos. Sa kabila ng makabagong teknolohiya nito, kinikilalang mahirap pigilan ang tinatawag na malawakang sabay-sabay na pag-atake, kung saan sunod-sunod na inilulunsad ng Iran ang napakaraming drone at missile. Layunin ng ganitong paraan ng pag-atake na paulanan ng napakaraming kagamitang pandigma ang sistema ng depensa hanggang sa maubos ang mga pampigil na missile nito. Dahil sa mga limitasyong ito sa lohistika at estratehiya, may malaking pagdududa kung ganap na mapoprotektahan ng Estados Unidos ang humigit kumulang 50,000 sundalong Amerikano na nakatalaga sa rehiyon laban sa sabay-sabay at sunod-sunod na pag-atake ng mga missile at drone ng Iran. Ang mga base at pasilidad ng militar sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan ay nananatiling lantad sa patuloy na mga banta. Ang kakayahan ng depensang panghimpapawid na sabay-sabay na harapin ang napakaraming panganib ay nananatiling isa sa pinakamalalaking hamon ng Pentagon. Upang mapalakas ang posisyon nito at mapaghandaan ang anumang maaaring mangyari, nagpadala ang Estados Unidos ng mga karagdagang eroplanong pandigma at mga eroplanong pansuplay ng gasolina sa rehiyon. Inilaan ang mga kagamitang ito para sa posibleng magkasanib na operasyong militar kasama ang mga puwersa ng Israel. Gayunman, iniulat ng Washington Post na may matinding limitasyon ang Estados Unidos sa paghahati at paggamit ng mga tauhan at kagamitan kung hahantong ito sa isang mas malawak at matagalang kampanyang militar sa gitnang silangan. Sa gitna ng pagpapakalat na ito ng mga puwersang militar, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng mga pangunahing organisasyon ng pamamahayag at ng kagawaran ng depensa tungkol sa pagiging bukas sa impormasyon ukol sa mga pinsala at sugatan. Iniulat ng New York Times at CNN na itinago umano ng Pentagon ang tunay na bilang ng mga sugatang sundalong Amerikano at ang lawak ng pinsala sa mga kagamitang militar, kabilang ang mga helicopter, matapos ang mga nakaraang pag-atake ng Iran. Nagbunsod ang mga ulat na ito ng mga haka-haka tungkol sa tunay na kalagayan ng seguridad at kahandaan ng militar. Upang linawin ang sitwasyon at itama ang mga haka-haka, ipinaliwanag ng Pentagon na ang opisyal na datos mula sa Defense Casualty Analysis System o DCAS ay pampubliko at patuloy na isinasapanahon. Ayon sa datos ng DCAS na binanggit sa ulat, umabot na sa 427 tauhan ng militar ang naitalang nasugatan mula nang magsimula ang digmaan. Kabilang dito mga bahagyang pinsala at pagkapilay, habang 17 naman ang opisyal na naitalang nasawi sa labanan. Inilabas din ng Pentagon ang karagdagang detalye na mula noong muling tumindi ang digmaan noong Hulyo 7, 2026, halos 100 sundalo ang nagtamo ng iba't ibang pinsala. Karamihan sa kanila ay nakaranas ng banayad na pagkahilo o pinsala sa ulo dahil sa bugso ng hangin mula sa mga pagsabog. Binigyang diin sa mga opisyal na pahayag na 76% ng mga sugatang sundalong ito ay mabilis na gumaling at agad na nakabalik sa kanilang mga tungkulin matapos magamot. Mariing tinutulan ng pangunahing tagapagsalita ng Pentagon na si Sean Parnell ang mga akusasyon ng mga organisasyon ng pamamahayag. Formal niyang sinabi na ang mga paratang tungkol sa sinasadyang pagtatago ng impormasyon ay pawang gawa-gawa lamang.
Ayon sa kanya, naglalayon lamang ang mga paratang na ito na magdulot ng karagdagang kalituhan at galit sa publiko sa gitna ng pagkasawi ng 3 sundalo sa mga kamakailang pag-atake. Ipinaliwanag ni Parnell na ang hindi agarang paglalabas ng datos tungkol sa mga sugatang hindi naman nasawi ay bahagi ng tinatawag na seguridad sa operasyon o OPSEC upang maprotektahan ang sariling mga puwersa. Pangunahing layunin nito na pigilan ng Iran na makakuha ng pagsusuri tungkol sa pinsalang idinulot ng mga pag-atake. Maaaring gamitin ng kalaban ng gayong impormasyon upang malaman kung aling mga pag-atake ang matagumpay na nakalusot sa depensa ng Estados Unidos o nagdulot ng malaking pinsala. Iginiit ng Pentagon na patuloy na ipinadadala sa DCAS ang wastong impormasyon sa maayos at tamang proseso. Sa kabilang panig ng krisis, patuloy ang pagsisikap ng mga tagapamagitan sa rehiyon upang mapigilan ang tuluyang pagsiklab ng mas malawak na digmaan. Formal na naghain ang Qatar, Ehipto, Pakistan at Oman ng panukalang 10 araw na tigil putukan sa Washington at Tehran. Layunin ng diplomatikong hakbang na ito na magbigay ng kinakailangang pahinga sa labanan at magbukas ng daan para sa formal na negosasyon. Nakatala sa mga kondisyon ng 10 araw na tigil putukan ang pansamantalang paghinto sa lahat ng ganteng pag-atake ng Estados Unidos at ang pagpapatigil sa mga pag-atake ng Iran sa mga base ng Amerika sa Jordan, Kuwait, Bahrain at Iraq. Kasabay nito kabilang sa mga tiyak na kondisyon ang paggarantiya ng Iran sa muling pagbubukas at ligtas na pagdaan ng mga tanker ng langis sa kipot ng Hormuz. Idinisenyo rin ang 10 araw na palugit na ito upang bigyan ng panahon ang Washington at Tehran na buhayin at isaayos ang kasunduan sa pagkakaunawaan o MOU na nayanig ng mga naunang sagupaan bago ang Hulyo 9. Sa pamamagitan ng probisyong ito, umaasa ang mga tagapamagitan na magkakaroon ng pagkakataon ng magkabilang panig na bumuo ng pangmatagalang mga tuntunin para sa seguridad at diplomasya. Kasalukuyang sinusuri ng Administrasyong Trump ang nilalaman ng panukalang tigil putukan mula sa mga tagapamagitan sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang mga paghahandang militar at pagpapadala ng karagdagang kagamitang panghimpapawid, hinimok ng White House ang pamahalaan ng Israel na iwasan ang mga minadaling pag-atake at huwag isara ang pintuan sa diplomasya sa Tehran. Ipinapakita nito na gumagamit ang Estados Unidos ng pinagsamang presyur na militar at diplomatikong pagtitimpi sa gitna ng krisis. Sa kabila ng mga diplomatikong panukala, nananatili ang White House sa isang napakahirap na pagpili sa pagitan ng pagpapalala ng labanan at diplomasya. Ayon sa ulat ng Axios, formal na idineklara ni Pangulong Donald Trump noong Hulyo 8 na tapos na ang paunang kasunduan at kailangang pagbayaran ng mahal ng Iran ang pagkasawi ng mga sundalong Amerikano. Dahil sa posisyong ito, nananatili pa rin posible na ipagpatuloy ng Estados Unidos ang mga ganting pag-atake bago seryosong talakayin ang tigil putukan. Bilang patunay ng matinding tugon ng Estados Unidos, nagsagawa ang militar nito ng humigit kumulang 10 magkakasunod na gabi ng mga ganting pag-atake laban sa mga target sa Iran. Isinagawa ang mga pag-ataking ito bilang tugon sa mga pambobomba sa mga tanker ng langis, barkong pangkargamento at mga base militar kung saan may mga nasawing Amerikano. Ipinakikita ng paulit-ulit na mga pag-atake ang pagnanais ng Washington na palakasin ang kakayahan nitong pigilan ang Tehran sa pagsasagawa ng mga susunod pang pag-atake. Sa panig naman ng Iran, ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, bagamat isa ang Iran sa mga nagtulak para sa tigil putukan sa pamamagitan ng mga tagapamagitan dahil sa matinding pinsalang idinulot ng mga ganting pag-atake ng Estados Unidos, nananatili pa rin ang matigas nitong banta. Nagbabala ang kinatawan ng Iran sa United Nations na si Amir Said Iravani na hindi sila nakatali sa anumang kompromiso kung magpapatuloy ang sinasabi nilang mga paglabag ng Estados Unidos sa kasunduan sa pagkakaunawaan. Dahil sa magkasalungat na mga pahayag at patuloy na palitan ng pambobomba, wala pang formal na pagtanggap ang magkabilang panig sa panukalang 10 araw na tigil putukan. Kailangan pa ring bantayan ng mga pandaigdigang tagamasid kung opisyal na lalagdaan ng White House at ng pamunuan ng Iran ang kasunduan o kung patungo ang rehiyon sa mas matinding paglala ng labanan. Kung hindi magkakasundo sa tigil putukan, maaaring humantong ang patuloy na paglala ng labanan sa gitnang silangan sa isang malawakang digmaan. Direktang malalagay nito sa panganib ang libu-libong dayuhang manggagawa, kabilang ang mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa o OFW. Bukod sa seguridad ng mga mamamayan, maaari ring patuloy na maantala ang mga rutang pandagat na pangkalakalan na magdudulot ng mas malalim na krisis sa pandaigdigang supply ng enerhiya.
Ang anumang matagalang sagupaan at pag-atake sa kipot ng Hormuz ay patuloy na magtutulak pataas sa presyo ng krudo at magdudulot ng mas matinding epekto sa pambansang ekonomiya ng mga bansang umaangkat ng langis tulad ng Pilipinas. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pamasahe at kuryente ay magiging direktang pasani ng mga mamamayan. Dahil dito, mahalagang subaybayan ang mga hakbangin at tulong sa presyo ng gasolina na maaaring ilabas ng Kagawaran ng Enerhiya at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil sa napakaselang sitwasyong ito, nararapat lamang na manatiling alerto ang ating mga kababayan at subaybayan ang mga opisyal na abiso mula sa Kagawaran ng mga manggagawang pandarayuhan para sa kaligtasan ng mga OFW na nakatalaga sa gitnang silangan. Sa pagsusuri sa balitang ito, mahalaga ring panatilihin ang obektibong pagtingin sa mga datos mula sa DCAS at Pentagon upang maiwasan ang labis na pagpapalabi sa gitna ng matinding tensyon. Sa pangkalahatang pagsusuri, nakatayo ang administrasyon ng Estados Unidos sa isang napakaselang sangandaan sa kasaysayan ng geopolitika. Kailangan itong timbangin kung mas mahalaga ang panggaganting militar para sa mga nasawing sundalo o ang pagtanggap sa 10 araw na tigil putukan upang maprotektahan ang 50,000 sundalong Amerikano at mapanatiling bukas at ligtas ang daanan sa kipot ng Hormuz. Sa harap ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Pentagon at ng mga organisasyon ng pamamahayag tungkol sa pagiging bukas sa impormasyon ukol sa mga sugatan, pati na rin sa patuloy na banta sa mga pasilidad ng militar sa rehiyon, nananatiling nakatuon ang pansin ng buong mundo sa desisyon ni Pangulong Trump. Mananaig ba ang diplomasya ng mga tagapamagitan sa rehiyon upang maibalik ang katatagan sa kalakalan o tuluyan ng patungo ang rehiyon sa isang mas matindi at mas madugong digmaan? Upang patuloy na makatanggap ng mga pinakabagong pagsusuri at balita tungkol sa geopolitika at pandaigdigang seguridad, pindutin ang pindutang gusto, magpatala sa aming channel, at i-on ang kampana para hindi ninyo mapalampas ang iba pa naming objetibong ulat.